Welcome back, cherished viewers, to another episode of Voice of Impact. I'm your host, Judy Fabian, and we're about to delve into the transformative power of community beautification. Get ready to meet an incredible force behind the enhancement of Carissa 4B, no other than Jeanette Duya, a dedicated member of the Board of Directors of the Homeowners Association of Carissa 4B. Jeanette's commitment to uplifting the aesthetics of our community knows no bounds. Her story is one of inspiration, collaboration, and the profound impact of small changes. Join us as we witness the remarkable journey of Jeanette Duya and how her efforts are turning Carissa 4B into a more vibrant and welcoming place for all. Hello viewers! Once again in Voice of Impact, we are fortunate to be graced with the presence of no other than Miss Jeanette Duya. She is the Board of Directors in charge of beautification here in the Homeowners Association of Carissa 4B. Hello Jeanette! Hello ma'am, good morning. Good morning, how are you? Fine. That's good. Jeanette, we want to know a little more about you, especially yung mga tao dito sa Carissa 4B. They said, yung in charge pa sa beautification, ano bang pangalan nun? Hindi nila alam kung anong pangalan or if they don't even know how you look like. So now, we are giving them your image straight to them today. So tell us about yourself. First, magandang umaga po sa lahat. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Janet Biligario Duya. Katira po kami since 2010 hanggang ngayon. Ako po isang HOA officers under of beautification. Since when po yun? Since itong present lang, since 23. 2023. I see. Okay. And what made you decide to be in beautification? Nag-decide po akong sumali siguro po. Alam ko naman sa sarili ko na wala kaming matatanggap dyan, no? Na sahod. So, ang ano ko lang po na makatulong po ako sa concern po ako sa ating lugar na makatulong po. Yun po yung una kong nasa isip ko. Yeah, that's very nice. During the time that you were elected as BOD personnel in charge of beautification, ano po yung naging plataforma nyo or what are your plans to make the project on beautification here in Carissa 4B? Ano po ma'am, bilang isang beautification, yung aking plataforma po talaga is magkaroon po tayo ng business at lugar. So ang project po na pinopropose po sa, unang proposal ko pong project talaga is magkakaroon kami po ng tagalinis sa aming lugar. Kasi mayroon po kaming budget bawat specialist mo. So ang ano ko po sa budget ko is yung magkaroon kami ng tagalinis. Pero ang ano po talaga namin is weekly or kaso nga lang po depende sa ano namin yung budget namin kasi po minsan hindi talaga ma-reach yung kasi hindi naman po lahat nakakapagbigay ganyan. So mayroon kaming tagalinis monthly or twice a month, ganon. Yun, ang ano po namin talaga is yung court kasi andun yung andun yung mga estudyante, maraming mga plastic. So yun yung pinofocus namin. So yung, tapos yung ano namin dito sa may main sa Arco. Yes. Ayan, kasi may mga damo. Yun po yung ano namin. So, bilang po sa project proposal po, hindi lang po ang kalinisan yung nandoon natin. Makatulong din po tayo sa kapwa kasi andun po yung budget kasi pinipili namin yung tapos talaga sa budget. Yun yung pinipili namin ako yung maglinis doon kasi sa mayroon kaming project, nakatulong pa kami sa iba. Yes. So, kinukuha nyo yung mga tagalinis dito lang din sa... Dito lang din po sa Carissa 4B. I see. Okay. And how often do they clean? Kung gaano kadalas ang paglilinis nila dito? Ang ano po kasi namin talaga is, on ko lang namin, for example po, kailangan ako talaga na kukontakin namin yung tao na maglilinis siya ganito. So, bilang ano po, andito rin si Ate Gina po, siya po yung nag-a-assist po talaga sa mga Yes. malaking tulong po talaga si Ate Gina kasi masipag po talaga yan. I know, yes. Oo, masipag talaga siya kaya madaling malapitan. Kaya masaya ako na nagkaroon ako ng... So isa din yan sa dahilan kung bakit ako sumali bilang isang officialist ng officers kasi nakita ko po yung mga officers dito sa Carissa 4B, napaka-open nila, napaka-matulungin, mabait. So parang hindi ka mag-alangan na sumali sa or tumulong bilang isang officialist pa kasi nainganyo ka ba kahit wala namang kang makukuhang pera dyan, bakit ka sumasali, di ba? Bakit ka wala ka namang kayong nakukuha, so andun yung andun yung malasakit mo sa kapwa. Ay, Very nice. Yeah. So, paano po, how do you encourage yung mga residents dito po sa Carissa 4B to participate in the cleanliness of our community? ini-encourage, para po ma-encourage namin po yung mga
HOA members, no? So kami mismo mga officialis po, naglilinis talaga kami kasi para naman po makita nila na hindi lang po kami nakaupo, hindi lang po kami nagpahayahay. So sa tulong po ng mga kasamahan kong officialis, naglilinis kami para lang talaga para sa kaayusan ng lugar natin na makita na lalo na sa papasok sa atin. So iyan po talaga yung focus namin na maglinis yan kasi yan po yung pinakaano ng 4BA, diba? So, yun po, kami, kahit po mahirap, pero pagkasama ang mga opisyalis, kahit mahirap na magbunot ng mga gamit dyan, pero andun yung happiness kasi nagtutulungan kami, nagkakaisa kami. So, yun po. Tsaka pangalawa po, meron po kaming page, no? Yes. So, na doon po, nagpo-post ako ng paalala or nag-anyaya sa kanila na, lalo na po yung sa cleanliness na sa ating lugar. So, meron tayong linis mo, tapat mo, yung gano'n. So, yun po yung pinakaano namin talaga na hindi man nila linisin yung kabilang side, basta po importante yung tapat nila, malinis nila. Para rin naman din sa kalinisan nila yan, lalo especially sa mga bata, kailangan talaga maintain yung paglilinis natin. We noticed also, as a resident here in Carissa 4B, malinis ang area natin in terms of cleanliness. It's not exactly very, very dirty, although it's not really very, very clean. But we noticed that it's significantly clean. So, how do you, what can you say about this? How do you explain yung cleanliness here and your involvement bilang beautification manager? So, yun po sa katulad po sinabi ko kanina na meron tayong tapat mo, linis mo. So makikita naman po natin sa lugar natin na nagkaroon po talaga siya ng improvement. Pag hindi naman siya ganun kalinis, pero mayroon talagang nakitang improvement kasi nakita naman natin na malinis ang ating kalsada, no? So yun po, bilang isang beautification, yan po yung inaano ko na sana po tayong mga HOA members nakatira sa Carissa 4B, magtulungan po tayo na manatiling malinis ang ating lugar. Very nice, yes. So, even if hindi namin nakikita yung, we can see the effect of what you have been doing. Yes, thank you. I'd like to ask you about ongoing projects that you have for our community right now. Do you have projects based on beautification? Sa ngayon po, ang ano lang po namin talagang proyekto is ma-maintain po yung kalinisan ng lugar natin. Yun, nanawagan po ako sa mga HOA members na continuous lang tayo, wag tayong magsawa na maglinis sa ating lugar. So, pangalawa po yung sa project namin sa HOA office. So, yan po yung pinaka-main namin talagang project ngayon na sana po matapos yan, makalitan na po siya ng kuryente para po in case po na may mga kumbaga malinis po yung office namin. So, ang first namin ngayon talaga is yung gagawa kasi syempre po may mga trabaho sila. So, yung mga, yung volunteers lang po talaga ang inaasahan namin kasi kung aasa po kami sa pera sa HOA, kulang po talaga, kulang siya. Tsaka isa pa po, malaki po yung pasasalamat namin ngayon kasi yung port namin okay na siya, maganda na. Yes, Thank you po sa aming kapitan na si Kapitan Lorenzo Sosimo, no? Yes. Salamat po ng marami po kasi nagkaroon na siya ng fence. So yun po yung pinangarap talaga namin na malagyan sa ngayon na ano na siya talaga, nagawa na siya. So ang plano po namin na sana po hoping kami ngayon na malagyan siya ng daycare kasi yun po yung namin yung malagyan siya ng daycare talaga para po sa mga bata. Yan. Tapos pangalawa po, pangatlo, meron kaming gulayan sa pamayanan. So minsan po galing ako dito sa store ko kahit wala akong pahinga, nandun ako sa garden, nagtatanim ako ng mga gulay para po kung may manalo man, hoping na manalo kami para po may pandagdag kami sa aming project. Very nice. And now we're wrapping up, but before we do that, I'd like a last question po. Do you have a message po for the residents here in Carissa 4B? Yes, marami. First po, nagpapasalamat po ako sa mga taong naniniwala sa akin na nilagay nila ako sa posisyon na to. So, thank you po sa lahat. Ang masasabi ko lang po na sana huwag kayong magsawa na makipag-coordinate sa mga HOA officers kasi po lahat ng ginawa namin is para sa kalinisan natin sa ating lugar. Tayo po lahat ang makikinabang, hindi lang po tayo. Especially sa mga anak natin. So, yun po yung kalinisan natin, i-maintain po natin. Huwag tayong magiging ay bahala na sila. Basta, mayroon naman, hindi po, mali po
po, tayo po mismo ang magiging sa sarili natin na maglinis tayo sa lugar natin para po sa mga anak natin, para sa pamilya natin, para sa buong Carissa Ford. Very Thank you. beautiful. Yes, thank you very much, Ma'am Janet. And there you have it, viewers. We have a lot to thank for the beautification of our Carissa Ford. Thank you. And that wraps up another captivating journey of Voice of Impact. Janet's dedication and passion remind us that even the smallest efforts can create a big impact. The flourishing gardens and vibrant spaces stand as testament to her unwavering commitment. As we conclude this episode, let's remember that together we can shape a brighter future for our community. Thank you for joining us on this inspiring journey. Stay tuned for more empowering stories on Voice of Impact. This is Judy Fabian, signing off.